Marami pang kontrabandong tinatawag na mga black coral ang nasabat sa isang bodega sa lungsod ng Zamboanga. Humarap naman sa Senado kanina ang sinasabing consignee ng mga black coral at yan ay para linisin ang kanyang pangalan. Nakatutok si Lia Manyala. Ito ang sako-sakong black corals na nakaimbak sa isang warehouse sa Zamboanga City na nasabat gabi nitong Sabado. Aabot ito sa tinatayang 30 hanggang 40 tonelada. Mas marami pa sa dating nasabat sa Cebu. Sa warehouse ring ito sinasabing nagmula ang kargamentong tinanggap ng consignee na si Ezekiel Navarro na nakumpiska naman sa Maynila kamakailan. Bukod sa black corals, kasama sa mga nasamsam ay ang libo-libong seashells at pawikan. Sumipot na sa Senado si Navarro kanina at nang tanungin tungkol sa mga kontrabandong black corals. Wala po ang pagkalam ko lang po talaga mag-araw rubber. Goma raw ang alam niyang laman ng natanggap niyang dalawang 20-foot container vans. Mula raw ang kargamento sa Zamboanga City na ipinadala ng Lee & Lim Trading sa pamamagitan ng shipper na JKA Transport System. Kaya sabi ng DENR, dapat managot ang JKA Transport. That the transporter must not accept from the source items which they believe are contraband, and they should not misdeclare it. Ang problema, wala ni isa sa mga otoridad sa pier mula sa Bureau of Customs, Marina at Philippine Ports Authority ang nag-i-inspeksyon ng mga kargamento dahil ang pwede lang daw nilang inspeksyonin mga deklaradong i-export. Ang BIFAR, ang deklaradong fishing products ang laman lang daw ang pwedeng inspeksyonin. This is a black eye on enforcement. Sana wag po tayo magturo kung sino dapat ang gawin, di po namin kasalanan. Kasi Maritime Police, kayo po ang in charge on the ground. Ayon kay Navarro, matagal na raw siyang consignee ng JKA Transport. Mga troso at frozen squid lang daw ang ipinadadala sa kanya noon. Giit pa ni Navarro, hindi raw niya kilala si Olivia Lim Lee ng Lee & Lim Trading, ang itinuturong may-ari ng kargamentong naglalaman ng mga pawikan at black corals na dati nang nakasuhan dahil sa kaparehong paglabag. Masusing binabantayan ngayon ng otoridad ang ARMM region. Ayon kasi sa BIFAR, we preliminarily determined that the items would have come from the areas of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, Your Honors. What we want to establish is a connect between Kim Atiliano of JKA Transport and Lee & Lim Trading Corporation to see if there's if it is a syndicate of sorts, no? Patuloy na sinisikap na GMA News na makuha ang panig ng JKA Transport. Tumawag kami sa kanilang tanggapan sa Zamboanga City pero walang makapagsalita mula sa bahagi ng pamunuan nito. No show sa pagdinig kanina si Olivia Lim Lee. Imbitado naman siya, kanyang asawang kinilalang si Joe Pring, maging ang mga opisyal ng JKA Transport sa susunod na pagdinig sa Miyerkules. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hindi na itago ni Aljur Abrenica ang paghanga sa acting skills ni Kylie Padilla sa Blusang Itim. Ano na nga ba ang status ng kanilang relasyon? Alamin sa chika ni Kata Tibayan. Masaya si Aljur Abrenica para sa naliling sa kanyang si Kylie Padilla. Ibang level na raw kasi ang pag-arte ng dalaga sa drama seryeng Blusang Itim. Simula nung nakilala siya, parang nag-bloom siya ngayon. Kumbaga, ngayon isa na siyang dalaga. Lagi raw nanonood si Aljur ng Blusang Itim. Hindi naman daw siya nagseselo sa mga leading men ni Kylie. Pero aminado siyang gusto rin niyang makatambal ang dalaga. Wala naman dapat ikaselos. Pero syempre, gusto ko rin. Ako ay nasa posisyon. Pero ang tanong, kamusta naman kaya ang lagay ni Aljur sa puso ni Kylie? Kung saan man kami dalhin, sa tama na. Naniniwala naman kasi ako sa pagkakataon, sa tamang timing, sa tadhana. Siguro hindi pa ngayon napapanahon. Katatibayan, updated sa showbiz happening. Up next, roadshow ng epic seryeng Amaya, dinagsa sa Pampanga at Nueva Ecija. Sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Mel? Salamat, Pia. Nangangamba ang ilang mangingisda sa lawa ng Laguna na maperwisyo rin sila ng fish kill. At ayon mismo sa Laguna Lake Development Authority, may basihan ang pangambang yan dahil sa dami ng mga iligal na baklad doon. Nakatutok si Mikael Papa, exclusive.
3 taon ng mangingisda si Joseph Juanzo sa Mayondon, Los Baños, Laguna. Ang kita niya kada araw, sapat lang para pambili ng bigas para sa kanyang pamilya. Kaya naman nangangamba siya na matulad ang Laguna Lake sa fish kill na tumama sa Pangasinan at Batangas. Walang hanap buhay. Pag nangyari dito, pupunta na ako sa dati. Ano po ba yung dati? Janitor. Isinama ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang GMA News sa Laguna Lake para matiyak na ligtas ang tubig at para maiwasan ang fish kill sa lawa. Karamihan, bangus ang inaalagaan dito. Di itinatago ng LLDA na maraming illegal fish pens at fish cages sa lawa na maaaring maging dahilan ng fish kill. Kung halimbawa magkaroon man ng ganun, meron naman kaming ginagawang measures na para ma-prevent, parang advisory to the stakeholders na halimbawa kung pwede nang i-harvest yung fish, yung mga isda nila, ina-advise na i-harvest na. Isa sa minomonitor ay ang dissolved oxygen o DO level ng tubig. Kung magkulang ito, magiging sanhi ito ng fish kill. Sa initial results, naitalang 2.4 milligrams per liter lang ang dissolved oxygen sa bandang Angono. Naulit pa ang mababang reading sa ibang test station, kapos sa 5 milligrams per liter na kailangan para mabuhay ang mga isda. Kung pagbabasihan natin yung meter reading, mistulang napakababa ng dissolved oxygen dito sa Station 1 bandang Binangonan. Pero ngayon gagawin natin yung mas accurate na test. Papatakan natin ng fixing reagent, yung tubig. Ma'am, patakan na natin. At makita nyo, nagiging brown yung tubig. Indikasyon na marami pa yung oxygen sa tubig. Tama rin daw ang dami ng algae o lumot sa tubig. Pag sobra kasi ang lumot sa tubig, kaagaw pa ito sa oxygen ng mga isda. Pasok din sa normal ang pH o acidity ng lawa. Usually pag ganyan na medyo maalon or hindi naman steady or stagnant yung tubig, usually na merong aeration na nangyayari. So, no cause for panic pa naman. Ibabalik sa tanggapan ng LLDA ang mga sample upang gawa ng karagdagan test. Paalala ng ahensya, dapat ang fisheries at ang industriyang nakapalibot sa lawa ang unang magpahalaga sa mga fish cage at fish pens upang maiwasan ang fish kill. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Susunod, exclusive, ilang dentista na biktima ng isang grupo. Ang bagong modus operandi na nakawan at saka hahalayin. Nakabawi at nakalamang uli sa Dallas Mavericks. At ang kakaibang gimmick na ilang guro sa Quezon City ngayong unang araw ng pasukan. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras.